Oo, pupunta akong doktor. Bakit po? May sakit po ba kayo? Wala. Patitingin ko lang tong baby ko kung okay siya. O sige, mauna na ako ha. Baka punin ako ha. Sige po! Bye! May anak na pala si Aling Telma. May anak na po siya, si Aling Telma. Na po. Wala pang anak si Telma. Magkakaanak pa lang. Kakaanak? Ang liit pa naman po nung tiyan niya. Di po ba ang mga buntis malalaki yung tiyan? Opo. Lumalaki lang ang tiyan pag tumatagal na. Pero syempre, sa umpisa, maliit pa yung tiyan ng mami. Papaano po yun? Kasi ang embryo nanggagaling sa lalaki at babae. Milyon-milyong sperm cells na nanggagaling sa lalaki ang naglalakbay sa loob ng babae para hanapin ang egg cell. Isang sperm cell lamang ang kailangan para makabuo ng embryo. Kapag nagsama na ang sperm cell at egg cell na ito, nabubuo ang single cell na tinatawag na zygote. Matapos ng 1 hanggang 2 araw, ang zygote na ito ay nahahati at nagiging 2. Tapos 4. Tapos 8. Hanggang maging 16 sa pangatlong araw. Namumuo na ang mga cell na ito na siya namang tinatawag na blastocyst. Matapos ng pangatlo hanggang pang-4 na linggo ng pagbubuntis, ang namumuong cell na ito ay kumakapit sa uterine wall kung saan natatapos na ang buong proseso ng conception. Sa pang-5 linggo, ang embryo ay meron ng sukat na 10 millimeters. Simula sa mga linggong ito, unti-unti nang tumutubo ang balat o skin at ang iba pang mga organs tulad ng heart at liver. Pagsapit ng 8 linggo o 2 months, ang embryo ay tinatawag ng fetus. Sa mga panahong ito, unti-unti na nabubuo ang kamay at paa at lumalabas na rin ang tenga at bumubuka na rin ang bibig. Ang laki ng fetus ay humigit kumulang ng 38 millimeters. Ganun po pala. Hindi ko alam na kahit hindi pa pala malaki ang tiyan, ay mayroon nang nangyayari. Oo nga. Tama. Ang hirap isipin na pwedeng mabuhay ang isang bata sa loob ng tiyan, no? Hindi ba nagugutom ang fetus? Paano siya nabubuhay kung hindi siya kumakain? Siyempre, kumakain din ang fetus habang nasa loob siya ng tiyan ng kanyang nanay. Pero hindi siya direktang kumakain ng mga pagkain katulad ng fried chicken o ice cream. Ang bata ay kumukuha ng nutrients sa sustansya sa kinakain ng kanyang nanay. Paano po ba nakakarating ang nutrients na ito sa fetus? Meron din po ba siyang bibig? Hindi, kasi habang maliit pa yung fetus, wala pa siyang bibig. Habang tumutubo ang iba't ibang parte ng katawan ng fetus, ay tumutubo rin ang tinatawag na umbilical cord. Sa pamamagitan ng umbilical cord, nakakakuha ng nutrients ang fetus, pati na ang oxygen na kailangan ng fetus para makahinga. Alam niyo ba kung saan nakakabit ang umbilical cord? Opo. Dito po sa puso. Tama! Habang ang fetus nasa loob ng tiyan ng nanay, nakakabit ang mahabang umbilical cord na ito. Ano po? Nasa po yung mahabang umbilical cord. Butas lang po itong puso ko. Kapag ipinanganak na ang bata, pinuputol ng doktor ang umbilical cord sapagkat makakakain na ito diretso mula sa bibig niya. Isa pa, nakakahinga na siya ng hangin. Uy, sino kaya yun? Sino kaya yun? Sagutin niyo. Aling Telma, kumusta examination mo sa doktor? Okay lang. Okay lang? Normal naman daw yung bata. Pero sabi ng doktor, kailangan daw kumain ako ng wastong pagkain para sa akin tsaka sa baby ko. Bakit, Ate Telma? Ano-ano ba daw yung pagkain dapat mo kainin? Actually, kahit ano daw pwede. Pero sabi ng doktor, mas makakatulong kung dadagdagan ko daw ang pag-inom ng gatas para sa calcium. Tapos kailangan daw ng maraming protina mula sa karne, isda, gulay, prutas, para daw maging healthy yung baby.